Network Entertainment. Hello! Wakididu. Hello, putang ina! Bangon Pilipinas! Kinausap ko kanina sila, ano mo gusto mong pag-usapan, pare? Yung mga bagong sandwiches na lumabas. Yung favorite menu item sa fast food. Wala eh. Corruption. Corruption, pare. Pag-usapan natin ng Alam mo ba, updated ka ba sa mga putang inang? Nakita ko, nagko-content, political content ka na. Nakita ko. Hindi, cloud chaser lang talaga ako rin. Ganun ba? So, wala kang pakialam sa bayan. Meron na tayo. Ano sinasabi mo? Meron. Nakakainis eh. Nakakainis nga. Hindi ka ba naiinis? Nainis ako. Anong level of inis mo? Let's say, usually wala akong pakialam. This is out of 5. Out of 10. what? 10? Oo. Ang inang yan ang baba. Kahit apolitical ako dun. Apolitical ka? Are you proud of that? Are you proud na I'm not. Because, siyempre, You think hindi ka affected ng politics? Of course affected ako. Okay. Ayoko lang yung toxicity lang talaga medyo. Ano to? Toxic? Toxic ba ang punahin? Toxic ba na mag-demand ng good governance? Hindi, the pare? other side din. ano? Nakikita ko, ano yan, resilient lang dapat tayo. Resilient. Nakakaburot Makes na me yun. but sick lang eh. No. Oo. Rich kid ka kasi, di mo alam yung lasa. Nakita ko nag-content ka tungkol dun sa mga nagtatanggol sa Nepo Baby. What spurned that, Andren? Kasi may mga bagay naman talaga na walang middle ground eh. Alam mo yan? Like what do you mean? Like kunwari, let's say, dapat legal bang abortion o hindi? May middle ground yan eh. Etong nakikita ko ngayon na parang, oh fuck, nandun yung pera sa mga, let's say, Nepo babies. Medyo, walang middle ground. Walang dito, middle ground. Yeah. Oo. Yun nga. May mga medyo masaya siya gawin. Maging Nepo baby? Well, masaya yun, honestly. Like kung politician yung nanay o tatay ko. Ang problema, ang hindi ko gagawin, ilalagay sa social media. Parang maangas kung... Naalala mo yung sa... Hindi ko alam kung Goodfellas or Casino. Na parang si Robert, di ba mafia sila? Tapos si Robert De Niro meron siyang inaway na one of them mafia people. Kasi sobrang... Parang bumili siya ng sobrang bagong kotse. Yung parang pang exorbitant lifestyle. Parang ganun. Tapos parang pinamumukha, hindi mo magets na tayo'y illegal. Tapos papakita mo sa mundo na ano ka. Wala silang ganun eh. Wala silang delikadesa na mahiyaman lang silang nagnakaw sila. Hindi, putang ginungudgud pa sa mukha. Alam mo yun? Ito yung bagong thing na, okay, medyo ito yung nagawa ng social media na mabuti. Na nakita nila, oh fuck, tangina tax namin to. Tsaka ang bobo ng mga anak, parang... Why would you post that? Yun, isa. Tsaka hindi naman sila like 12 or 13. Mga maratandang tao na sila. Tapos parang... Anong pumasok sa utak nila na papakita ko to? Parang... normal naman na kurakot yung parents ko eh. So... Okay lang, I guess. I think disillusionment talaga yun na... They're at their own bubble talaga. Na alam nila. Hindi nila alam na mali yung ginagawa nila. Hindi nila alam. Kasi dude, wala silang tropang mahirap. They all live with rich people. Baka? I think that's my theory lang. Wala naman sila sigurong tropang like, putang inang, like sobrang hirap. Like yung tipong... Or kung meron man, hindi yun yung type na magsasabi, uy, huwag ka na mag-post ng ganyan kasi kurakot yung parents. Wala magsasabi sa kanila na kasi nakikinabang din sila sa kanila. Or kung tropa mo yun, hindi mo siya pupunahin, di ba? God damn. Nakakaburat lang. And mag-OBB pa tayo? Putang ina. Sige. Pagkatapos ng OBB na to, pag-uusapan natin kung anong problema sa Pilipinas. Hell yeah. Oy. Ano ang problema sa Pilipinas? Marami. Ano? Again, yung... Corruption? Sa DPWH. Oo. Again, very limited lang alam mo. Correct mo lang ako. Sila yung gumagawa ng flood control projects. Meron silang... So, in DPWH, Department of... Hindi ko alam. Public... Welfare. I know what it stands. I know what they do. So, ang... Sobrang ito na lang.
ang flood control budget natin has been put in a priority for the past ilang years I know 1 billion na yung hiningi natin for that, right? per day. Per day. Yes. Fucking hell, dude. So, merong national budget na nasa national budget allocation, halos 1 billion na per day yung nabibigay natin. Kumbaga parang ganun siya ka-importante. So nakikita mo naman every time na salanta tayo ng bagyo, importante siya kasi ang dami na apektuhan. Yeah, this is a tropical Oh, country. and it's not like it's not like na ano lang siya, rare instances lang siya. Lahat talaga na apektuhan. So talagang pinot nila into priority ito. 'Di ba? So kaya tayo nagbabaha is a combination of things, no? One, pangit yung flood control management natin. Meron akong episode sa Medyo Serious Talk Show na may kinausap akong city planner tungkol sa flood control. So, inaaral nila yan. Tapos, hindi nila ginagawa na maayos. So, one of the principles of flood control is may darating na bagyo, di ba? Yes. So, may tubig. Oo. O basically, yun naman yun, di ba? Kasi Oo. maraming tubig eh. Di naman ulan ng candy. So, yung tubig... sana muna ng candy. Ulan ng Actually, flat tops. baka malala nga yun. Ano? Oo. So, tubig, di ba? So, basically, ang flood, madaming tubig. So, pag maraming tubig, yung flow ng tubig, ilalagay mo somewhere. Of course. Di ba? Kung hindi, may ipon siya. Yes. Magkakabaha. Yun. Di ba? So, minsan, may mga ginagawang project, hindi ko masyadong completely detail, pero minsan may mga ginagawang project na half-assed. Ito nga yung mga nangyayari sa DPWH. So, ngayon, may mga discover na may mga project na tinipid. Ito, kunwari, parang flood control dam or something. Tapos parang nag-erode kagad kasi sobrang substandard nung mga materials na ginamit. Yes. So, ibig sabihin, yung budget na inallocate dun, ang sinasabi ni, I think si Ping Lacson, mahigit 80% kinukurakot. Oh, fuck. So, sobrang baba ng nauuha ng mga tao. Tapos, ito pa yung masaklap. Malaki na nga yung kinukorruption. Tapos, meron pa mga project na sabihin nilang ginawa nila tapos hindi nila ginawa mga at all. mga ghost project. So, yun yung pinuntahan ni Project Ghost. President Bongbong Marcos, di ba? Parang yun yung pinuntahan niya, tapos sabi niya, I'm not disappointed, I'm angry. Kasi nga daw, pumunta siya doon, marked as complete yung project, tapos hindi naman totoo, sa Bulacan to. Wala talaga. Ba't ka tumatawa? yung parang, yung budget nila yung maraming sponge lang. ito yung mag-absorb ng rain. Tapos yung Meron paano po stock na mga Scotch Brite dyan. Tang-inang yan. nakalagay sa mga kanal. So, yeah. Pero even din, pero alam mo to lang, hindi nga eh. Wala Wala nga talaga eh. wala. Zero eh. Hindi ka na sila lagay ng sponge doon na malaki. Or malaking mattress or whatever. So, ganun. Where is this? Sa Bulacan to, yung Ghost Oh my Project God. na to. And marami pa daw. Hindi lang isa. So, yun yung tinatry i-uncover ng Senado ngayon. So, ito pang malala. So, according dun sa fucking fucking DPWH contractors, parang trillions na yung nakukurakot. That's a lot. That's a lot of money. That's a lot of fangguli, pare. So, ang masaklap pa, if ever man gawin tong mga to, dahil nga hindi siya nagagawa ng complete, kasi dapat ang flood control mo, sobrang planado. Hindi lang kunwari, baha sa area na to, sige, gawa tayo ng pader, taas natin yung lupa. 'Di ba? Tapos, sige, wala nang baha doon. Kung masolve mo yung lugar na yun, tingin mo ba yung tubig nagdi-disappear? Di ba hindi? So pupunta lang siya sa ibang ano. So kung Yung funnel papunta sa ibang barangay. so kung hindi coordinated yung flood control natin, walang problema. Tapos ang masaklap pa daw minsan, may mga cities daw na tabi ng river, tataasan nila yung pader. So ang gagawin, pag nag-flood control, nawa-funnel lang lalo. So lumalakas yung tubig sa ibang lugar. Papunta lang sa ibang lugar. So doon lang siya magdi-dispense. So parang combination na siya ng sobrang daming katangahan. One, kinukurakot pa. Pangit na yung plano, kinukurakot pa. Tapos at the same time, yung mga factors ng hindi maganda yung waste management natin, so bumabara yung mga drainage. Oh, that's gross, That's pare. isa. Pangalawa, ang daming illegal logging.
So yung mga natural resources natin na nag-absorb ng tubig, wala na kasi kalbo na eh. Hindi naman. 90% ng putang inang rainforest natin, wala na, Andren. Wala na tayong puno. Wala tayong puno. Yung pera na ina-allocate sa flood control, ina-allocate pero hindi ginagamit ng maayos. It's a combination of a lot of things. It's a combination of a lot of things. Pero we have malls. Oo nga. Thank God for malls, pare. Na, by the way, binabaha din. Alam mo yun? Tapos makikita mo tong mga to na sobrang iaano lang nila, i-flaunt lang nila yung, tingnan mo, ito yung kailan kayo nagsimula maging successful? Nung nagkakuha kami ng mga government contracts sa DPWH. Tapos ang rumor pa, nagbabayad sila ng spots sa mga highly mainstream interview shows like ila Corina Sanchez para i-feature sila. Na para, tignan mo, ito yung mga success namin, ito yung collection ng luxury cars namin. Yung mga anak nila nag-flaunt on Facebook. So parang, proud ka pa? It's more of like, hindi naman sila proud. They're just ignorant. Like, they don't care. Hindi ignorant eh. Kasi pag They don't care. Pag sinabi mong ignorant, ibig sabihin, ito yung mga mismong contractors na nagpapa-interview ha. Kung sinabi mo mong ignorant, ibig sabihin, hindi namin alam na hindi namin pwedeng gawin to. So parang innocent pa sila sa pagiging evil eh. Evil lang talaga. Yeah. I think, May fucking malaking chain. ano malaking chain? Yung habang ini-interview sila, may malaki siyang chain. May May mga diamonds siya sa earrings. May diamond hat siya. Diba? Parang, hindi man lang niya, they're not even trying to hide it. Like, kunwari, Devil's advocate. Was it always this bad? alam ko malala talaga. Pero kasi ngayon, in-out nila, di ba? Hindi ko alam kung bakit ngayon nagka-opportunity na i-out nila or whatever. It's a social media thing, baby boy. Hindi siya social media thing. Hindi naman siya nalaman dahil ng social media or whatever eh, di ba? Parang, I think yung galit ng tao nag-spread sa social media. yung galit ng tao nag-spread sa social media kasi, yun nga, nabigyan siya ng attention eh. Di ba? So ako parang, I think kailangan natin i-capitalize. Kasi minsan lang magalit yung tao. Which is sobrang ridiculous. Kasi ang tagal na nangyayaring may shit eh. And ang masaklap, parang ang pinakahuli siguro na scandal na ganito kalaki was yung sa pork barrel scam. Dati nung kina Polis. Tapos doon iba-iba ring senador at mga government official na nakaupo pa rin ngayon. Yung isa nga, presidente pa eh. Tawag doon. Nag-benefit doon sa pork barrel scam. Tapos ngayon, parang nagalit tayo doon. Tapos, fast forward ilang years, which is the present, ito na naman nangyayari siya. So ngayon, I guess, age of social media, baka mas may mangyari. And I think di natin dapat kalimutan or di natin siya dapat tantanan. Hindi natin siya dapat, alam mo yun, parang wag lang tayo maging chillax with it. Or, diba? That's the one thing like me, like some people like me, like we care, pero like, fuck, what can we do? Totoo. And plus, they're scared din. They're scared. And also, nakaka-hassle din eh. Hassle din na punahin mo ng punahin tapos walang nangyayari, parang hindi ka naman So talagang, kung repeatedly hindi ka naman pinapakinggan ng mga, ng mga gobyerno or whatever, so wala namang action nangyayari, mapapagod ka rin eh. So, I really can't blame the people. Pero what ngayon, ito na eh, meron eh. Kumbaga parang meron ng surge eh. Meron ng clamor for good governance. May mga mayors na sumasali ng isang coalition na mas maging transparent yung spending ng May mga senador na nagsasabi na I think si Senator Bam Aquino gusto niyang gawin na parang I think i-digitize or parang gumawa ng something na app na makikita ng lahat ng tao kung paano sinispend yung pera. That's right. O as in, compile doon. Tapos makikita mo kung paano sinispend ng gobyerno yung pera. Parang ganun klase. Kasi hindi naman to bago, pare. Ang dami na. Like mga laptop na overpriced, mga walis na overpriced. Ang dami
Ang dami ng shit na nangyayari na Ever ganito. since na yung mga jokes pa lang na kung may politician sa TV, na demonyo siya. Oh, May baboy siya. lahat. Buitre. Oh, like yung kickback and everything sa Pugad Baboy, parang silang nag-joke. Oh, may bagong overpass na naman. Parang It's been parating may joke na, di ba may senator character sa Pugad Baboy? yes, I forgot his name. Si Cabalfin. Si Cabalfin. Tapos may joke, may strip ako naalala na sinabi na, ano bang gusto mo, honey? Ganyan. Sabi ko gusto niya ng bagong Jaguar. Huwag kang mag-alala, papagawa tayong bagong overpass. Parang yun yung joke. Kasi yung joke is, pag gumawa siya ng overpass, kikikbakan niya yung project. Kunwari, ang project na to is worth 20 million pesos. Kikikbakan niya ng, kukunin niya yung 10 million. Tapos yung 10 million lang yung panggagawa. Yeah. Yung 10 million ibubulsa niya. Ganon dati. Ngayon 100% eh. Hindi nga ginagawa yung putang inang project eh. Nakakatawa eh. Di ba? Like, di ba kung pupunta kang school, di ba? Oh, submit your projects. Kung half-assed nga yung project mo, teacher, papagalitan ka. Papagalitan ka eh. Kung wala kang project. Ito, di ba? Wala kang project, tapos bine-benefit mo lahat. Burat, Andren. Ang hirap maging, tayo sa panahon na to, pag komedyante ka, nakakakuha ka ng inspiration. Tapos ako parang, okay, pwede ako magawa ng joke. Pero at some point in time, hindi mo na makontrol yung feelings Galit mo. Kasi kailangan level-headed ka kung gumagawa ka ng joke. Hindi yung putang nararamdaman mo ngayon na, puta, let's go. Yung sinabi mo yung, huwag na tayo magbayad ng tax yung may pinost ka na video. Kasi hindi mo rin alam kung saan napupunta eh. Yung kay Bam, I think that's a good thing. Oh, yeah. Sana. Pero ang akin, Nakita mo bulsa. Ano yung bulsa? ang akin, nag-release ako ng video recently. Tapos, ang Radical nun, ha? ang sinabi ko lang, hindi ko sinabing huwag tayong bayad ng tax. Unang-una, sinabi ko consider lang natin. Tapos ngayon na-realize ko, imposible nga yan. Kasi kung empleyado ka, kinakaltas naman yun automatically eh. Sa'yo, di ba? So, anong magagawa mo? Unless mag-welga ka sa trabaho mo, di ikaw naman yung trouble. How about we remove VAT? Yun nga. Ang sinasabi ko ngayon, nag-post ako ng video, but yet simulan yung discussion na kita naman na hindi winawaldas ng tama yung tax. 'Di ba? Obvious naman yun. Very, very evident naman yun. Fact siya of life na may corruption. I think it's about time na bigyan ng relief yung mga tao nagbabayad ng tax from paying taxes. Like kunwari, kung matagal ka nang lumalaban ng patas at marami kang, baka kalahati na lang ng tax mo yung bayaran mo moving forward. Tapos, until such a time na merong safeguards or merong guarantee na nawawala siya na maayos. Kasi walang penalty eh. Oh, yeah. They're still there. Binabayaran mo yung serbisyo ng someone, yung proyekto ng someone, yung proyekto ng something, binabayad mo to kasi, ito, bibigyan ka namin ng pondo para pagpabutihin yung bansa natin, yung bahay natin, yung home natin, di ba? Kasi nila ginagawa. So ako, bakit wala tayong action na kunin yung pera ulit? Or parang, bakit pa ako magbabayad? Like, kunwari, order kang pizza. Napakasimple lang, pare. Order kang pizza. Sabi mo, pepperoni pizza. Tapos dumating sa'yo, walang pepperoni. Babayaran mo ba yun? No, mag-iingi ka ng refund. Di ba? Di ba? Or baka mamaya, sige sir, sa next purchase mo, baka libre na yung pizza. Baka may libre akong pizza, parang ganun. Di ba? So, bakit hindi ganun for taxes? Nakita mo na substandard yung paggastos ng taxes natin. Moving forward, bawasan naman natin. Kasi alam mo, yung taxation natin mataas ha. Ang VAT natin ang pinakamataas sa Southeast Asia. Yeah, and wala tayong nakikitang results. Wala tayong, di ba? O sabihin natin, baka may mga proyekto hindi natin nararamdaman. May mga ibang tao na nabibigyan sila ng tulong dahil sa taxes. Hindi ko naman sinabing sirain mo yung, like, walang magbabayad. Di ba? Ang sinabi ko, apparently, nag-operate pala yung Pilipinas ng 20% lang ng tax yung kailangan nating bayaran eh. Di 20% lang ng tax yung kailangan nating bayaran. Ba't ko babayaran yung mga, yung mga binubulsa nyo? It's gonna come from them that decision din eh. Yun nga yung masaklap dun eh. Yeah, that's what I'm saying. Di ba yung inaaburat? So, sinong, wala, honestly, fantasy naman siya eh. Sinasabi ko lang tong mga shit na to. Kasi parang, nakakalimutan natin kung sino dapat talaga yung may say. Yeah.
'Di ba? Don't we run this? Di ba? Parang Oh, ganun na. dapat ganun eh. Don't we run this shit, pare? 'Di ba? There's this one Phil, nagko-comment siya na, parang, ang dami yung hate comments. So, bakit ang dami mong sinasabi about yung issue sa bansa? Nandun ka nga sa US. Tapos sabi niya, lahat ng OFW. May remittances. Hindi. Tapos wala rin mga Pinoy na gustong umalis naman talaga ng Pilipinas. Oo na, exactly. 'Di ba? And dude, nakaka-heartbreak lang. And sabi niya, America's not perfect, pero fuck, it gave her more opportunities than fucking living here. So, tandaan nyo guys, walang Pinoy na gustong umalis dito sa Pilipinas. Sabihin natin meron. Pero, maraming nag-OFW because gusto nilang bigyan ng mas magandang buhay yung pamilya nila. Or gusto nilang bigyan ng magandang buhay sarili nila. Bigyan nila ng opportunity yung sarili nila. Diba? And parati nilang sinasabi yan, kayo yung mga bayani kasi yung remittances ng pera na pinapadala, Yes. nag-i-improve yung economy natin. Gumagawa. Kasi technically, pera ng ibang bansa yun, tapos pinapadala sa atin. So nagagastos, umiikot dito. Diba? So ako parang, kung umabot na dun sa point na may great migration na, ramdam mo eh. Like, may mga magagaling tayong doktor na nasa ibang bansa. May magagaling tayong nurse na nasa ibang bansa. Yung mga professions natin na dapat nagbe-build ng nation na to, nasa ibang bansa sila. Dude, Dahil basura yung... I was a nurse. Wala akong kinikita nun. Oh, di ba? Sobrang basura. Sobrang pangit ng kinikita. And supposedly, tawag doon, pag sa ibang bansa, sobrang revered ng Filipino nurse kasi parang sobrang galing nila. Sobrang sipag. Oo, di ba? And this country just fucking beats that out of you. Oo, Talaga. totoo. Dude, comedians shouldn't be making more than nurses. Oh, man. Totoo lang. Okay. Ako, hindi ko ma-put into words sometime. Pero, gusto mo sumigaw eh. hindi ko magets bakit napaka-powerless natin. Tayo yung nagbabayad ng tax. Di ba? I think napagod na rin lang tayo. Yes, and a lot of it rin is, let's be honest, fear, man. Like, yun naman talaga yung tao. Huwag kang ingay, huwag kang Kaya nga relax sabi lang. ko, ngayon, pwede ka nang lumaban ng nakaupo ka at nag-aano ka eh. So, dapat mag-voice out yung mga tao. Yeah. I'm making jokes. Make jokes. Kung ikaw mga importante yan eh. Yeah. May random message sa akin si Yael nung isang araw. Sinong Yael to? Yael, Sponge Cola Yael. Okay. Na parang very encouraging lang. Kasi ako parang nung humihirit na ako ng mga... Huwag kang bibitiw bigla. Actually, maangas yun kasi sinabi niya yun. Yung gumawa ako kasi lumipad ako punta Singapore. Bayad ako ng travel tax, which is fucking stupid. Wait, you need to pay tax to travel to another... Yes. You're going to another Kasi sobrang place. insecure nila. Sabi niya, gusto mo maka-experience ng mas magandang bansa. Pay for it, pare. So, tayo lang ata ang may travel tax sa buong mundo. What? That's... sorry. Okay lang sana kung maganda yung natin, di ba? Kung napupunta lang Yun nga, exactly. Hindi nga eh. So anyways. Kung may libre kang hamburger sa airport. May libreng hamburger kapag delayed ka. Oo, di ba? So, nag-post ako about na, hi guys, reminder, bago mag-check-in, siguraduhin nagbayad tayo ng travel tax. Kasi nangyari sa akin yun, nag-check-in ako, tapos sinabi sa akin, sir, di ko pa nagbayad ng travel tax. So, umulit ulit ako. Parang, lumabas ulit ako sa counter, binayad ako yung travel tax, tapos bumalik ako, tapos tsaka ako kinuha yung boarding pass ko. So, gumawa ako ng reminder guys, parang public service announcement. Sa lahat ng mga nag-travel, huwag nyo kalimutan, bago kayo mag-check-in, bayaran nyo muna yung travel tax para maging maginhawa yung buhay ng mga politikong nangungurakot. Parang ganun. Tapos kinoment ni Yael yung post na yun. Parang minessage niya ako. Tapos, parang nag-konting exchange kami about it. But at the end of the day, ako kasi parang minsan pag nag-over politics ako, like nung pandemic medyo intense di ba? So medyo nag-break ako from it. Tapos ako na-realize ko parang, bumabalik ka na naman. Kala ko ba usapan natin, hindi na masyado kasi nga, uminit nga lang ulo mo. Basta wala naman nangyayari. Di ba? Parang sinabi ni Yael na parang, parang, kailangan yan, parang role nyo yan. Na, i-comment
make fun, ridicule, Oh, para magkaroon ng reminder. Tapos sinabi ko sa kanya, bro, you have no idea how much I need to hear this. Parang ganun. Oo. Tapos nag-make out kami. Nag-cyber make out kami. sa Instagram. De, joke lang. Baka upakan ako ni Karil. Alam mo yun, something like that. So parang coming from someone na, puta na, idol yan, di ba? Puta, high school, sponge cola. Di ba? So parang may impact na ganun. And ngayon parang sabi ko, you know what? Kaysa ikim-kim ko tong galit na to at pumutok yung utak ko, i-express ko na lang however way I can. Minsan nga, hindi na creative. Sinasabi ko lang eh. putang ina nyo. Parang gano'n na lang eh. Parang, I think, time na hindi tayo magbayad ng tax. Ngayon, ang akin is, yun nga, babalik ako dun. Don't we deserve a little bit, kahit discount? Alam mo yun? Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot at minsan mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza, also powered by Memo Plus Gold. Kung may gusto kayong malaman, matutunan o madiscover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on this show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga with me, Kuya Kim Atienza on Spotify and wherever you listen to podcasts. Kasi ako nga, kumain ako sa isang restaurant, tapos pangit yun nangyari. Kunwari, oh shit, sinerve nila yung steak na malamig. Di na nangyari yan sa akin sa isang steak restaurant. Pinabalik kami, tapos diniscountan yung sunod naming meal. As in, malaking discount. So ako parang, kung ang restaurant kayang i-uphold yun, di ba dapat gobyerno rin? Kasi taxi, ano na ulit eh, third quarter na of the year or second quarter of the year. Magpa-file na naman tayo ng VAT eh. So ako parang, kausap ko nga yung accountant ko, niloko ko na parang, pwede bang hindi tayo bayad ng tax kasi, alam mo naman pupunta sa Kurakot. Sabi niya, masakit man sir, pero kailangan po natin mag-file ng tax properly. Parang ganun. So, yun. Parang, hindi ba dapat deserve natin ng konting relief from it? Discount? Kasi, hindi naman nila inaayos eh. Oh. I think, the best you could hope for is, kung kukurakot kayo ng 10%, ba't dito lang 5%? Alam mo Hindi sila yan? nang kurakot 10%. I mean, yung mga politicians. Walang nang kurakot 10%. Yeah, I mean, yeah. Yung Nasa yung point 80 na sila Yeah, that's why, like, can't you, like, make a million instead Oh, of... hindi ba pwedeng parang one for you, one for me? Oo, mga ganun na yan. At ito yung malupit eh. Kasi corruption exists everywhere. Pero hindi nga Ito nga suga pa lang talaga. Hindi nga, oo. Pero ang itong malupit, nagni-negotiate tayo para makakorap pa rin sila. Oh, yan nga. Alam mo yun, parang wag naman sobrang garapal. Oo, yan nga lang. Ganun na yung ang expectation natin is maging evil pa rin kayo pero wag masyado. Yes. Putang inang yan. Parang be the necessary evil, not total evil, di ba? Tang ina, ang bobo eh. Yeah, it's ang kinda... bobo yung public servant kayo. Tapos ngayon, iniimbestiga din, bakit itong minsan, mga tao sa kongreso, sila mismo yung contractor. Sila mismo yung nagkakaroon ng government contracts. That's... Okay. Tapos itong mga to, tapos yung mga iba naman, may mga ibang taong tumatakbo. They are backed by these private companies. Nagdo-donate sila ng malaking pera for influence. So, kunwari, kung ako si Acme Corporation at tagagawa ako ng sabihin natin, anong business mo? Ako ay importer ng sugar. Parang ganun. Bibigyan kita ng 10 million, Senator Kopong-Kopong, para tulungan ka manalo. Pag nanalo ka, huwag mo kang kalimutan ha. Tapos mamaya-maya tingnan mo, okay, meron tayong primary sugar provider at exclusive sa kanya ang pagsusupply ng Muscovado sugar. Itong company na to na nag-donate ng 10 million sa akin. Coincidentally, siya yung nanalo ng bid. Diba? Eh di sobrang suspicious. Kasi may mga senator na meron silang mga ties na top campaign donors nila are the ones na nakakuha ng government contracts. I've heard about some, yeah. Tang ina nila. Yun lang sinasabi ko. So ngayon, ini-investigate din yung COMELEC na bakit pinapayagan na magkaroon ng billions of campaign donations para mangampanya. Eh di hindi na siya proper. Kasi you're supposed to elect public officials para mag-serve. Hindi yung puta bibigyan mo ng advantage yung mga taong incompetent sa work nila or hindi man incompetent,
like meron silang ibang sinaserve na something, 'di ba? Na gagamitin lang nila yung pwesto nila for self-gain. Lugi sila. Hindi makakalaban yung totoong, nag-aral ako ng law, hindi ako galing sa yaman. Paano sila lalaban? 'Di ba? Paano natin may elect yung tama? Kung ang may spotlight yung mga taong nangungurakot at kumikickback. Tas cycle na yan kasi the ones in power stay in power. Kaya sobrang lakas ng away nila dun sa mga ano nila yun eh. Kasi mahirap kunin yung power na yun eh. So, kailangan nila magstay. Kaya tiga mo, halos nagpapatayan sila. Putsa, ini-involve lang nila kung sino-sino para lang mag-ano eh. Tapos ang lugi dyan lahat is tayo. Di ba? I mean, itong sinasabi ko, hindi siya news eh. Yeah, it is. It's very basic. Yeah. Basic to sinasabi ko. If I can get it. Hindi lang yun. Tsaka alam natin to. Parang Yeah. tinanggap na lang natin. Ganun siya ka-normalized. I think one thing that I think we can use social media, like find other candidates that aren't backed by these fucking super Ayun corporations. nga, mahirap kasi hindi... Blah, blah, blah. Yung mga fishermen na gusto maging senador. Like, I think it could help. Like, pero, I don't know. So, nag-endorse ka ng kandidato ngayon? Oh, dude. Nagsabi ka ng pangalan eh. Oh, let's bleep that. Let's seryoso, let's bleep that. Ako di ako magsasabi ng pangalan. Yes, let's Kasi bleep. I'm keeping it neutral. Yes. Itong mga ano na to, hindi ko sabihin sa inyo kung sinong, like in this episode, hindi ko sabihin sa inyo sinong bumoto kasi hindi ko pa na-research yung mga, tsaka matagal pa election eh. Ang sinasabi ko lang, Mag-research na ako rin pag nandun na ako sa voting booth. Nandun ako sa phone ko. yung wala akong pakialam sa sinabi mo. Sobrang distracted ako ngayon sa... That's fine. Sobrang clouded yung utak ko. Nakakaburat eh. Tapos, fino-flaunt nila na achievement yung ginawa nila. Na parang, tignan. Kasi di ba pag nagpo-flaunt ka ng car collection mo, biro mo, itong yung isa, yung Discaya. Yung Discaya na mag-asawa. Meron silang Rolls Royce na 42 million pesos. It is one of their, initially, ang sinabi, 40, ngayon 28 na lang. One of 40 luxury cars they own. So, meron silang Rolls Royce, may Maybach sila. And yung Maybach na yun, sa mga 20 million. May kickback. That's a very good joke. So, yung tawag dun, yung gall, Yeah, the audacity. the audacity to say na, ito yung collection namin, tignan nyo gaano kami kaano. Meron pa siya, nakita mo yung clip na kailangan, parang pagkausap daw niya anak niya, she does it in a British accent. Yung Peppa Pig accent. Oo. Kasi gano'n na daw sila, sobrang cultured na sila. Parang, anong pumasok sa utak mo na hard work yung ginawa mo? Ang lugi eh. Yeah. Nakakainis eh. Kasi ako parang, hindi naman ako sinasabi hindi ako nagyayabang. Pero, sabihin natin, may mga achievements ako. Tapos pag pinost ko siya, I'm proud of it. But you got that through hard work. Yun nga eh. Alam mo yun, So it's just flexing, pare. Like, ang status kasi, tinitignan, hindi through hard work, yung pera. Kung ano mapapakita pero mo. bakit? I don't Anong know. klaseng tao ka para gawin mo yun? Kasi it's the fantasy rin, this guy's so cool, ang dami niyang... Like, parang di tayo umalis sa pagiging high school eh. Alam mo yan, siya yung prettiest girl, siya may prettiest car. Tingin mo? We never got past that eh. Status pa rin talaga. It's status. It's the money. It's the power. Hindi ka ba ng Scarface? You get the pussy. Pero you get the magbabayad ka power. magpa-interview para lang... Kasi they're detached na, dude. Detached na sila from everything else. Ang, You get to that state na parang, sobrang yaman ko na I don't care about people anymore. It happens. Hindi mo ba napanood yung sa where There Will Be Blood, si Daniel Plainview. Like oil tycoon siya. Alam mo yung ending, pare? Binabaril na lang niya yung furniture niya kasi wala siyang magawa wala sa siyang pera. magawa sa pera niya. Yun. It got to that point na nabaliw na sila. Magyabang na lang tayo. Oo, Parang walang nakakapansin ng luxury yung car collection ko. Tara, magpabayad tayo ng interview, pakita natin. Yeah. It's flexing, dude. Nakakainis nga, man. And, ewan. Nakakaburat. Sobra. Minsan wala akong words for it. Naiinis lang talaga You just make a ako. face. Like you gasps. Tapos Gasps. ako,
as a person, an individual na sa utak mo, dapat may gawin ako dito. Alam kong, fine, sige puta, hindi naman ako mayor or hindi naman ako konsehal or hindi naman ako lawyer or hindi naman ako tao na ano. Pero parang hindi ka ba nagkakaroon ng parang nasuspurn na parang dapat may gawin tayo? Of course. 'Di ba? Tapos ako parang, anong magagawa ko, putang ina? Ano na naman tayo? Komedyante tayo. Yeah, komedyante lang tayo eh. 'Di ba? It's a classic thing na we can't do it alone. Dapat lahat tayo lumaban. Like, here, parati kong sinasabi to. Who do you blame? Hitler o yung mga sumunod sa kanya? Parehas. Yeah. But ang sagot mo ba dapat yung sumunod sa kanila? Oo. Kasi hindi Takinang naman, yan. Kasi hindi naman walang power si Hitler kung hindi tayo sumunod sa kanya. Hindi ako sumunod kay Hitler. Hindi, kung hindi sila sumunod sa kanya. Yan yung point ko. Magagawa ba niya yung mag-isa, yung mga gas chambers na yon? Hindi, pero merong systemic kumbaga parang may stimuli yung ginawa niya. Gumamit siya ng alam mo ba yung nangyari? Alam mo ang kala mo nangyari kay Hitler? Nag-speech lang siya, sumunod yung mga tao? Hindi. Kasi ginamit mo yung anong alam mo kung paano niya nagawa, paano siya nakakuha ng power? Cleansing Germany from like yung mga, it's a racist Hindi, pero thing. bakit may nakikinig sa kanya? Alam mo bakit? He was a charismatic. Hindi, good one. Yeah. Tama yun. Pero nanggaling sila sa World War I. Yes. Na natalo sila. So parang bitter pa sila na sila yung natalo. Okay. Parang ganun. Okay. So ginamit niya yun as a launch pad. Ginamit niya yung feeling ng mga tao na yun. O tignan mo pinagtatawanan na tayo ang superior race type of shit. Yun yung ginamit nila. So, hindi mo pwedeng sabihin na may independent thinking yung ibang tao. Na-manipulate sila into it eh. Okay. Alam mo yun? Kung wala yung stimuli, gets mo ba? Yes. Kung wala yung stimuli, The thing that started that Oo. Yeah. kumbaga parang bakit mo parang kunwari, okay, may isang village nasunog yung 12 na bahay. Sisisihin mo ba yung 11 na bahay na nadamay sa sunog ng unang bahay? Kasi, di kayo naglagay ng fireproofing eh. Hindi kayo naghanda ng fire extinguisher eh. Di ba dapat ang may kasalanan is yung nagsunog na isa't kumalat? Yeah. Di ba? Yung stimuli, yung anuhin mo. And I think we can learn a lot from not Hitler. Oh. I think we need a stimuli nga to start this thing na. Meron na nga. Yeah. Ayun nga yung problema. Parati naman meron, tapos di naman tayo nagka-capitalize towards it. Alam mo yun? People have a lot to lose din na baka wala na akong trabaho, baka kung lalabas tayo sa streets. Yeah, parang, Oo nga, kung lalabas tayo sa streets, totoo, mahahassle tayo. Yeah. Yun yung masaklap eh. Bakit tayo, it's up to the people, ito yun, yung ideal is parang, kumbaya, kapit kamay, kahit sino, walang magpare-pares tayong mamamayan type of shit. Magkapit bisig tayo at mag-rally tayo. Kung mangyari yun, great. Sige, fine. Okay, good. Pero wala nang gustong magsakripisyo para dito. Oh, yeah. Kasi we've sacrificed enough. Alam mo yun? So, ako, sinasabi ko sa'yo, kung sinabihan ako ng tao, puro post ka lang naman. Yes. Puro post lang ako. I'm not gonna be the one to... Yeah, start this thing. I'm not gonna be the one na lalabas ako sa EDSA at magrarally ako doon. Hindi ako magsisimula doon. Kung may magsimula, nagsabi doon, susunod ako. Game ako. Game ako sumuport. Pero kunwari kung nag-expect kayo na parang, Ignite, what I can do is use what I'm good at and use the platform na meron ako na kahit di naman sobrang laki. Oo. 'Di ba? Gawin natin 'yun. Pero Nakaka-frustrate. ang masaklap nga, it's up to us again. Kasi alam mo naman yung mga fucking senatorial hearing bullshit na yan. Wala naman nangyayari dyan. Kunwari lang yun, again, sinerch warrant yung mga diskaya tungkol sa mga luxury car niya. At the end of the day, yung mga contractor na to, na tinitira natin, hindi naman sila maglalakas. Tingin mo ba, independently ginawa lang nila yan. Tapos yung mga DPW, what? May magic. Talaga? Hindi nila ginawa? Di ba? Parang, putang ina. They're in cahoots. Tinitira natin sila ngayon kasi sila yung talagang, Sa hot seat. kupal, di ba? Yeah. Na hot seat kayo. Yeah. Pero, puta may sistema of backers yan mga yan. Hindi naman maglalakas loob yun na mag-ghost project. Tangina, anong klaseng tao ka na maglalakas ka ng loob na, alam mo pare, may DPWH contract ko ngayon. Alam mo gawin natin? Sabihin natin tapos na. Tapos, wag nating gawin.
can't do Hindi it nila alone. malalaman yan, for sure. Oo. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung buong DPWH was in on it. O, Yeah. huwag yung silipin yan. 'Di ba? And then behind that din, kung sino man yung mga mas powerful na nagbabakar sa akin. Tandaan nyo, lahat ng contractor, I think si Karen Davila nagsabi nito, lahat ng mga contractor na yan, merong nakaupo yan na backer. Okay, so yung mga putang inang mga senador na nakiki-interview dyan, na akala nila wala silang corruption cases or graft cases, nagpapakabida dyan, huwag kayo mabulag, putang ina. Nag-grandstand lang yung mga yan. Malamang puta, sila pa yung nag-aano yan eh. Alam mo yung Spider-Man meme yung nagtuturoan. Oo, pare. Tuturuan lang kayo. Habang may tatsulok at sila'y nasa tuktok. Pare. Diba? Putang ina. I think yung one thing rin is, Tang ina yung lahat. it's called golden handcuffs. Anong golden handcuffs? So, meaning, once you have a lot to lose, kasi gold nga yung handcuffs, you're shackled by them eh. So yeah, yun nga. That's why people won't. So, hindi tayo tutulungan ng mga nasa gobyerno. Hindi tayo tutulungan ng mga ano. So, babalik din siya. Pilipina na naman ng mag-e-effort. Tayo na yung ninakawan. Tayo pa yung maghahanap ng hustisya. Kasi lahat implicated eh. Everything is implicated. Lahat sila magkakakonekta. Lahat sila dyan mga ano. And to be honest, kahit ngayon, sinasabi ko ngayon, kahit sabihin natin itong mga senador na to, they're making a show out of it. Yung mga politicians na to, tsaka Congress, sometimes they making show out of it. I-investigate nila. Sige, fine. May mga totoong nag-i-investigate talaga. I-investigate nila itong mga contractors na to. Pero realistically, they're just gonna find another contractor. Yeah. After this. Maghahanap lang sila ng bagong way to do their kickbacks and shit like that. Yung finalo nila yung trade. So, ba't nandito yung mukha ko? lahat ng to, ano eh, parang systemic eh. Ewan ko ba? Naging political na yung ano. Well, it's good. This episode. Why is it so bad? To honestly, masyado ko ng political. Bakit? Ba't masama? Di ba? Ang ina mo, wag ka, get the fuck out pare kung wala kang pakialam sa politics. Masyadong depressing yung discussion nila. Man, fuck you pare. Wake up. Alam mo yun, maburat ka minsan-minsan. Hindi ko nga magets eh. Ba't ayaw maburat ng mga tao eh? Hindi ko magets din mga tao sinasabi, masyado kang galit. Oh, galit ka na naman. Galit na naman si Master Red. Di ba dapat lang di ba ang logical feeling after mong nakawan is magalit ka? I've been wondering that rin. Like, bakit di paggalit yung mga ibang tao? Nasanay na nga, normalize na. Normalize na talaga. I mean, I ako can rin say naman I'm din not ako galit parati, di ba? Yeah, ako rin. I'm not. Dude, Oh, pero wala talagang alam mo, at the end of the day, we're all saying this, we're all making good content out of it. We have our time na meron tayong sinabing hopeful or may sinabi tayong action or may pinagtripan tayo, so we got a good chuckle out of it. At the end of the day, makakalimot lang tong mga to, tayo lahat. They'll just keep on doing what they're gonna do. And wala rin, iikot lang yung cycle ng Pilipinas. Buti na lang, di ako mag-aanak kasi wala akong iiwanan na tao sa basurang bansang to. yes. Di ba? So, kung ikaw, may You heard anak it here kayo. first. Nagpa-vasectomy na si Red. Nagpa-vasectomy kayo sarili ko. Kasi wala akong pera. Gagamit martilyo. Pang-afford. YouTube ko, tapos kumuha ako ng makeup mirror, tapos vasectomy kayo sarili ko. Kasi simple operation. Outpatient lang pala siya, apparently. Yun na. Pakamatay na tayo lahat. O nga, no? Yung sinabi mo nga, yung pakamatay. Paano kung may comet na papagsak dito sa Pilipinas? I think that's the great way. Kasi hindi, Inang ina, damay pa ako. at least lahat, hindi biased ng comet. Ina. Lahat patay. Hindi, alam mo, baka nga sila, makagawa sila ng bunker kasi may resources sila. Okay, oh no. Di ba? Oh nga, no. O makagawa sila ng spaceship na lilipad somewhere Actually, else. yun yung plot ng 2012. Na ganun ba? Yung mga politicians, gumawa sila ng mga sila lang, yung mga top 1%. Hindi sa Don't Look Up, di ba? Oo. Yung mga top 1%ers, usually nakapag-migrate sa ibang Oo. bansa. Well, o nga, no. Ay, ibang planeta pala. Ginagawa pa nila ng solusyon ng comet. Pare, papunta sa fucking Earth. It's so stupid, pare. Hindi ko maintindihan kung bakit, tinatry mong i-fathom kung bakit hindi siya masolusyonan. Sobrang tagal. Di ba? Wala eh. Systemic siya eh. Kailangan niya na talaga matbagsakan ng comment yung buong Malacanang tsaka Senado eh.
mamatay sila lahat. That's the exact point. Oo, I mean, ano pa ba? Wala nang, kasi like ngayong mga tao nagdedebate, umiinit yung ulo mo, nakikipagsagutan ka sa comment. Kayo nag-aaway. Kayo yung mga ano eh. Tayo yung nag-aaway, tayo yung kinanakawan lahat. 'Di ba? Parang may visual na habang nagsasapaan kayo, may guy lang dun sa likod na kumukuha ng pera. Ay nga, higayin point. Ay, ako lang kayo dyan, ha? Parang nagsusuntukan kayo tapos kinukuha niya yung mga wallet mo. Tapos parang tuwan-tawa siya. Ganun siya the whole time eh. Tapos puta, isang part pa na si Senator Estrada, Jinggoy Estrada, yung nag-interview kung magkano yung luxury cars nung Diskaya. Tapos ako parang, teka lang, di ba may ano ka? May 11 counts of graft ka na cases. Na, graft lang. Ay, graft. Na pending from your previous scandal. Tapos while awaiting trial, ikaw yung taong ngayon na bigla kang vanguard of virtue. Alam mo yun? Na, di ba? Parang kang kumuha ng rapist tapos nagturo siya ng sex education. Parang ganun. Or ng gender equality, whatever. Weird. Like parang, again, it's evil calling evil out. Well, like it takes one to know one. Like, sino pa ba ang master? Kunwari. Meron kayong nagsabi ng pare, respect your game. Ganun yung... Pero at the end of the day, alam mo yung Narcos? Nanood ka ba Yes. Narcos? So sa Narcos, pag pinanood mo siya, meron silang shipments of cocaine. Kokaina! Nag-share silang shipments of cocaine na pinapahuli nila sa DEA, sa Drug Enforcement Agency ng states, para masabi nila na, puta, sinastop natin yung drugs. Para lang they just feel well, feel good. Or parang may mga spy sila ron na parang, sige, papalakasin namin yung career mo, papahuli kami ng mga shipments sa'yo. So, papahuli sila, sabihin nating mga 10 million worth. Pero ang totoong value ng buong operation nila is billions. Yeah. So, kung yung 10 million na yun, sa isang tao, achievement, puta, nasira natin ang drug trade nila, nakahuli tayo ng 10 million worth of cocaine. They let them have it para makapag-ship sila ng hundreds and hundreds of millions in return. So, ako parang, ano yun, di ba? Actually, hindi nga. 10 million worth pag binenta mo, pero pag ginawa mo yun, wala lang yun, di ba? No. Very, very cheap lang ng cocaine eh. Gasoline, yeah. Alam mo? Yeah, don't tell me why. Talaga. Paano mo alam? Narcos! Hindi naman yung tinabi dun eh. Okay. Hindi sila allowed to say kung ano yung totoong. Okay. Ayan, ito. Feeling ng puta. Nakakainis. So yun. Feeling ko ganyan yung nangyari ang point ko is ganyan yung nangyari sa DPWH. Yung itong mga mismong mga politicians na to, sige, let the public have this billions and billions. Yung mga contractors na to na worth billions yung nakuha nila para as a smoke screen so that para meron tayong masisi para magtuloy lang yung operations na itong mga to. Saka, tataas pa yung mga sinong mga senador na kailangan magbida. Diba? Ewan ko ba? Parang wrestling eh. Parang naging parang wrestling. Sige, bilis. Explain mo paano naging wrestling. It's as easy lang as it's all fake. They're in cahoots para with each other. Yun lang. Hindi naman talaga sila Everybody mag-away. knows that. Yeah, yun lang. Tingin mo ba ngayon parang, fake ba sila mag-away? May mga ganun pa ba nanonood ngayon? May feeling ko naman red. Meron. Wala. As in wala. Wala? Ano ba? Wala na. Imposible. Don't underestimate kung gaano kabobo yung mga ibang May tao. tingin mo merong at least 50% I na hang out tao with them, pare. na akala na totoong wrestling? 50%? Totoong wrestling? Hindi yung away sa Senado. Yung peke yung away sa Senado. Yung they're in cahoots nga. Like, nagkukunwari lang silang mag-away. Yung sinabi mo nga Hindi, kanina. pero ang sinasabi, pero ang wrestling, alam ng mga tao, in cahoots sila. Gets ba? Okay. Pag nanonood ka ba ng wrestling, akala mo magkaaway talaga sila. Hindi. Nagkamali ako, Red. Sorry. Ha? Tangina. Yung problema eh. Kaya hindi umasin sa Pilipinas. Sa mga taong, mga bobong habits, ninakaw nila sa akin. Alam mo yun? Sa kanina yun. Kay Ryan. Tangina. Sobrang, hindi mo hindi ko ma-fathom kung ano pa yung totoong operation, kung gaano kadami nilang inaano. So kaya,
ang point ko, bawasan na natin yung tax. Bumili ka ng kahit ano, may 12% eh. Magrenta ka ng theater, may 12% eh. Tapos, mga wala lang. Saan mapupunta yung putang inang 12% na yun? Ewan. Sa theater ba? Hindi. Siyempre hindi. Tax nga eh. Kaya nga, joke nga lang, joke. Ayoko na. Tigilan natin yung episode na to. Putang ina. Sige, mag-promote na ba tayo ng shows? So guys, may shows Oh, kami. may shows kami. Punta kayo comedymanila.ph. Yun lang. Ano ba? Ikaw. May show ka ba? Upcoming? Marami ako show. Pumunta tayo comedymanila.ph. Bayaran yung ticket. May tax din yung ticket na yun. Pupunta yun sa whatever fucking government. Sa Diamond Hats nila. Sa diamond hats nila. Sa fucking kotse nila. Sa lahat ng ano. And tawag doon. Kailan ba tayo? Meron tayo September 13. Abangan nyo. Meron din kami October 18. Sa October 25. May September 27 kami or 25. Nila James. Whatever. Ano pa? May show ka ba? September 27. Yes. Sabi ba? Ano yung Sabado ba yun? Sabado. Pares ba tayo? 27, PWD. As in isang show? Pares tayong show? Na tayong dalawa? Oo. Ay, wala. May 27 din ako eh. Anong show to? PWD to. Wala ako dun. Hindi ko ba tapos yun? Di pa, September pa siya. Okay, September 27, PWD show. September something. September 13 kami ni Victor, Baus, Isa, whatever. September 27 kami ni James. Yun. Muman, Judd, sa South to, sa Alabang. Yung sa inyo sa Brick Wall. Tapos, October, abangan nyo, magre-record po kami ng special for I1 TV. So fun! Na, by the way, yung budget nun ay magbabayad kami ng tax. Amazing shit. Okay. Andren, take it away. Pwede na tayo matulog, guys. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.